walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, kita naman ninyo, fresh overload pa rin ang beauty ng Mama Sam ninyo. So ngayon nandito tayo ngayon sa Bang na kung saan naman ay kakain kami ng dinner dito. Syempre sa paborito kong McDonald's. Kaya tumataas yung cholesterol no? Panay McDonald's. So yun. So syempre exciting dahil mamaya na nga ang preliminary competition ng Miss Cosmo. At syempre marami nga nagtatanong ano kaya ang magiging eksena ni Atisa Manalo. Makalaban kaya siya ng bonggang-bongga. Ayan yung mga inaabangan natin ngayon. And then of course excited tayo dahil kung ano ba ang evening gown na ginawa ni Mactumang sa kanya. So yun. So kaninang umaga pumunta na si Atisa Manalo doon sa rehearsal nila para sa coronation preliminary competition. Grabe, ang ganda ng stage, ang ganda ng eksena, ang ganda ng pailaw, di ba? Ang bongga. And then ang haba ng runway. At lahat naman syempre nag-aabang about Atisa Manalo kung matukumpit nga ba siya ngayon. So kanina nakita natin naka-wheelchair. Medyo na-worry ako kasi parang feeling ko hindi pa talaga siya okay. Kasi syempre bakit siya naka-wheelchair? Sabi niya nire-rest niya lang daw yung paa niya. So yun, so medyo talagang kabado tayo. Yung iba sabi gano'n, mukhang lalaban si Atisa Manalo na naka-wheelchair lang, gano'n. Hindi naman. So yon. So siguro nakakatayo na siya, kaya lang kasi kesa naman mabugbog pa lalo yung paa niya. So kinukuha niya yung pagkakataon na makakapag-rest siya para mas makapag-compete siya. Pero kasi ang tingin ko doon, kung hindi pa siya okay, delikado yun, risky yun. Pero kasi wala gusto niya talaga ilaban ng Pilipinas at wala naman tayong magagawa na doon. Kundi wala na, i-go niya na talaga ng bonggang-bongga, di ba? So yon. So kanina, ayun nga, naka-wheelchair siya papunta doon sa event. Tapos, yung nandoon na siya, ayan na, may naglabasan ng mga photos na nakakalakad na ang Atisa Manalo. Syempre natuwa tayo kasi nakalakad na siya sa stage. Pero guys, sa totoo lang, ang risky nung ginawa niya. Kasi, kung hindi pa talaga siya magaling, syempre masakit yun sa paa. Siguro tinitiis na lang talaga ni Atisa yung sakit. Tapos, wala na no choice siya Kailangan niya talagang tiisin na lang talaga yung eksena. Ang na-mindset niya kasi, andiyan naman na malapit na ang final. So, ilaban na lang. Oo nga naman, kung bakit nga pa siya, kung win kung nandiyan naman na, di ba? Kumbaga, tapos na patapos na sige na, todo na. Kasi at least kung ano man yung nangyari, binigay niya yung best niya. So yon, so nakakaawa kasi after niyang nakita natin nakasalampak talaga siya sa sahig, di ba? So yon, so medyo talagang wala no choice. So ayun yung tinatawag na impactful beauty. Wish all the best kasi parang sa totoo lang ang laki ng sakripisyong ginawa dito ni Atisa. At talagang para sa Pilipinas, para sa atin, ginawa niya yung lahat ng kanyang makakaya. At syempre nakakalungkot dahil alam mo yon na kahit nag-perform siya ay hindi niya maibigay yung 100% talaga na performance. Kasi guys, talagang risky yun. So naka-slippers lang siya. Hindi natin alam kung high heels ba siya mamaya. So yun yung abangan natin. Pero yung lakad naman niya, yung performance naman niya, in fairness, maayos naman, maganda naman. At nakita naman natin na talaga namang umariba naman, di ba? So yun nga lang, talagang risky lang talaga yung ginawa niya. So mamaya mas makikita natin kung ano pa ang eksenang gagawin niya, paano niya ilalakad ng bonggang-bongga to, mananatili ba siyang nakatayo. Pero kasi syempre para sa prelim, mailusot niya lang talaga yung sarili niya. And then after ng prelim rehearsal pa yan, so wala na talaga Kailangan talaga gumaling talaga yung paa niya.
Kasi syempre, kung hindi siya makakapag-rehearse para sa finals, so ibig sabihin, kulang yung ibinigay niya, di ba? So, exciting na nakakakaba, na nakakatakot para kay Atisa. Pero ang the best kay Atisa Manalo, inilaban niya talaga ang Pilipinas sa abot ng kanyang makakaya no matter what happened, di ba? Yun yung maganda. Talagang ibinigay niya talaga yung 100% na performance na gusto niyang ibigay para sa Pilipinas kahit pang may nararamdaman siya o may sakit siya. So, I hope pagkatapos nito ay sana wag naman sanang lagnatin or maging malala pa yung sitwasyon niya. Sana tuloy-tuloy na yung paggaling niya para, alam mo yon, para pagdating sa coronation ay mas magawa niya pa yung the best. So, tingnan natin mamaya kung ano yung performance at sino nga ba ang mas papalo ng bonggang-bongga. Partida pa yan si Atisa ha, may nararamdaman pa. Pero good job Atisa, you are the best talaga na beauty queen at hindi mo talaga binigo ang Pilipinas sa abot ng iyong makakaya. Ginawa mo talaga yung the best. So, kaya mahal ka ng mga Pilipino. And then of course, ongoing pa rin po yung botohan. Number 2 po doon si Atisa at sana po patuloy po natin siyang suportahan. Sana po bumoto po tayo at para mailagay natin siya sa number 1 spot etong sa Big Bang. So nakita naman natin yung sitwasyon ng ating queen na talaga namang medyo nahihirapan kaya ginagawa niya pa rin yung kanyang makakaya at sana po yung support natin sa botohan, ang support natin ay magtuloy-tuloy lang, di ba? So yun, so nakakalungkot man pero nakita naman natin na nilalaban naman talaga ni Atisa yung laban niya dito sa competition ng Miss Cosmo. At mabuhay ka Atisa, you are number 1. So yun, so nakaka-excite no mamaya kung anong gagawin ni Atisa Manalo para sa laban niya. Ay nako, ano kaya ang kulay ng gown na susuotin niya at paano kaya siya magpe-penetrate para sa kanyang swimsuit round. So, ikakabog niya ba ito ng bonggang-bongga? Alam nyo kasi kung wala lang talaga nararamdaman si Atisa, kung hindi yan nagkaganyan, ay nako, siguradong panalong performance ang ibibigay ni Atisa sa laban niya dito sa Miss Cosmo 100% na talagang mamamangha talaga ang lahat. Alam naman natin si Atisa kapag umariba ng bongga-bongga, di ba? Talagang maloloka ka. Pero tulad nga na sinabi ko, yung laban niya dito ay nagkaroon ng problema kaya wala tayong kasiguraduhan para sa corona. But ang importante ay ibinigay niya yung best niya, ibinigay niya yung makakaya niya at ayun ang the best kay Atisa Manalo. Yung talagang ginawa niya ang lahat, di ba? So yon, kaya ay nako, are you excited guys for her? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. At mamaya abangan natin kung ano ang gagawin ni Atisa. So, yan. So, good luck sa atin lahat. And then, of course, sana po nakikiusap ako. Yung botohan po, sana patuloy po tayong sumuporta kasi hanggang sa Asiko pa po yun. So, sana talagang magbaksak tayo para makuha ni Atisa yung number 1 spot at malagay pa rin niya sa sarili niya sa top 10. And then, I hope na sana makalusot talaga siya hanggang sa dulo ng laban, di ba? Diyos ko, iiyak ako pag nanalo talaga dito si Atisa. At sobrang grabe ha, sa mga ginawa niya. Talagang winner at wala akong masabi. Palaban talaga ang Atisa Manalo, no? Yung tipong talagang mararamdaman mo na aarangkada talaga ng todo-todo. Ay nako, bongga yan. Kaya guys, ano guys ang gagawin natin? Iboto lang si Atisa. So mamaya tayo manood 9 PM Philippine time yung kanilang preliminary competition. So sana antabayanan po natin yung lahat. So are you excited guys? Kasi ako yes, sobrang excited na ako para sa ating Reyna. So yun, so guys, syempre, ano naman ang masasabi niyo sa eksena ni Atisa Manalo na talagang inirampa niya ng todo-todo ang kanyang laban? So i-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga
pinag-uusapan natin ngayon. So yon, guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.